Hindi ko na pinakita sa inyo yung buong biyahe ng from Tarlac City to San Jose. Dahil isang diretso lang naman yan, through traffic. Pero from here, video na natin yung mga zigzag and bankings. Ayan ang banking. Puro banking. Puro bankingan sa to. What's up mga kabab? Yo, yo, yo! Samahan nyo kami tingnan ang ganda ng Pilipinas. Woohoo! From Tarlac City to San Jose, nasa mga 68 kilometers yan. At ngayon, going tayo sa Dalton Pass. Woohoo! Ang Dalton Pass o kilala din sa tawag na Balete Pass ay isang zigzag road na nagdudugtong sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. So kung ikaw ay isang rider at mahilig ka sa banking sa motor, panalo to para sa iyo. Bakit kaya ito tinawag na Dalton? Di ako historian, no? Pero tingin ko pangalan na naman yan ng general na namatay dito. Kasi ayon sa history, saksi ang Dalton Pass sa madugong patayan noong World War II. Siyempre, laban na naman yan. Laban sa mga Hapon. Baka yung mga lolo ko nakapaglaban dito. Father, where are you? Yun! First stop! Ayos, gutom na rin ako. So, dito na tayo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. And first stop natin, dito kami kakain ng aming late breakfast. So, ito na ulit mga kapap. Takbo tayo ulit. Papunta naman tayo ng Aritao. So, from Santa Fe to Aritao, estimate daw, nasa mga 19 kilometers yan. Let's go! Ito palang rides na to mga kahapap ay sabit lang tayo dito, no? Siyempre, ang kwento kasi nito, kwentuhan kami ng pastor namin, si Pastor John. Then nabanggit niya sa amin ni Bro Joven na pupunta nga daw sila ng Tinok. So, si Bro Joven, kilala nyo na yan, madalas silang lumabas dito sa mga videos natin, lagi kong kasama sa rides yan, kaibigan natin yan. So, interesting naman, di ba? Interesting naman itong pupunta daw yung pastor namin sa Tinok. So, syempre, go agad kami. Gusto ko kasi pumunta ng Atok dahil hindi pa ako nakarating doon. Kaso, dahil katunog naman niya yung Tinok, Atok, Tinok. So, sabi ko, go! No idea pa ako kung anong meron, gaano kalayo, gaano kahirap ang biyahe, etc. Hanggang chinek ko sa Google Maps yung details at ito pala yung new highest point of Philippine Highway System. Haba ng pangalan, no? So, ito na nga. Sumama kami dito. Sabit kami. Siyempre, nagpapasalamat kami sa mga kaibigan ng pastor namin dahil na kay Sir Ronnie Espinosa. Nakita ko tinatawag siyang Yoda Man. So siguro sa ako natatanungin ibig sabihin nun kung bakit tinatawag na Yoda Man. Shoutout sir for giving us this opportunity na makasama kayo sa rides. Hapa Hooray! Alam niyo mga kaapap, hindi hadlang ang klase ng motor mo para ma-enjoy mo ang rides. Yun o! Pagas muna tayo dito sa Aritao. Petron, beke naman. May free kaming gas sa susunod. Walang bayad-bayad yung kaibigan ko yun. Ito na nga mga kahapap, no? Stage 1, kumbaga sa games level 1 ito. Pakita ko sa inyo sa mapa kung gaano kasigsagandaan papuntang Bocod, Benguet.
Yan. Hanep dito. Parang pitukan ng manok, no? Ito yung daan going from Nueva Vizcaya to Baguio City. So, from Aritao to Bocod, nasa 56 kilometers ito. 56 kilometers na zigzag. Yo, yo, yo! Alam nyo mga kapwa ko riders, nung nalaman namin na puro zigzag ito, nag-ready agad kami ng motor. Siyempre, pina-change oil ko, tune up, linis sa loob, check ng belt, brake pads, no, change ng ang tawag dito, basta lahat yun pina-change namin dahil mahirap na, di ba? Maganda na yung prepared, di ba? Mas less yung chance mo na maaksidente, lalo na buhay natin nakasalalay dito. Hindi naman biro ang pagmumotor. Ang ganda ng Pilipinas talaga. Subukan nyo pumunta dito mga kapap. So, sobrang twisties, sobrang nalikuli ko. Banking, dito na kami, oh. Yan nyo. Mount Pulag National Park. Yeah. Bawal sa inyo yan. From Bugyas, going na kami sa Kabayan, Benguet. Yan, para sa aming overnight stay. Dito na kami magpapahinga. So, excited ako makita yung mga hotel dito sa Benguet. Kasi feel na feel mo yung nature, yung lamig, yung ganda ng lugar. Di ba? I hope lang masarap yung pagkain, syempre. And, syempre, ito pinaka-importante, mataas yung expectation ko na madaming kape dito na masarap. Ay, heaven mga kaabab. Kabayan Benguet ay kilala sa mga centuries old Ibaloy Mummies na nakalibing sa mga kuweba dito. And syempre, ang third highest mountain sa Pilipinas. Nakita nyo na kanina yung signage, ang Mount Pulag ay nandito sa Kabayan Benguet. Ang Kabayan Mummy Burial Caves ay opisyal na dineklara ng Philippine National Cultural Treasures na isa sa mga World Heritage Site at isa sa 100 most endangered sites sa buong mundo. Astig, no? Bakit ko alam? Siyempre, stock knowledge yan. From Bugyas to Kabayan, nasa 41 kilometers din ang haba. Ayun, inabutan na kami ng ulan. Itago ko kaya muna itong aking camera. SJ Cam 4000 lang to. Dito waterproof tulad ng GoPro. A few inches later. So bumuhos na ang malakas na ulan dito sa Kabayan Benguet.
And sakto, nandito na kami sa aming accommodation. Dito sa Pine Cone Lodge and Restaurant. You know? Po yung kwarto namin. Alright. Asan ang CR namin? Kami may CR. Ayos. Kasi company. Touch move po, touch move. Touch move. Sigurado ko yung pastor ay may billing eh. Sa pagbilling niya kayo, right? Ito ng kwarto namin, no? Sana check at ang bundok siya. Hanggang sa bintana. Ayun, no? Ayun, no? Oh. Ito yung view namin, no? Oh. Ito yung labas namin, no? Puti. Ayan. Alisa, lingalit niya Kenny ha. Kenny kayo. Direct billing niya, yung kagamitan ha. 500 yun eh. Saan? Ano ba yung malapit yung hapon din o? Masang tingin pa view, itang view ni ka rin, may motor. Balik. Napakaganda. Kaya lang maulan. Tulog kami. Pahinga. Relax. And kape-kape. Hap-hap. Hooray! May tumawag sa akin, sabi niya, umuulan ba dyan? Ako, hindi naman, di pas ngayon na umulan. Hindi po yata may dala. Malas po ba kami? Malas po ba kami pag ganun? Hindi naman. Sabi Nakatulog ka na? So, dito kami sa daan ng Kabayan, Benguet. At ito, tahimik na tahimik yung daan. Ayan, oh. Yung dumadaan. Ito yung hotel namin sa likod ko. Ayan, yung taas. Diyan kami tutulog. Hi, good morning mga kahapap. Time check. 5:30 a.m. At pupunta kami ng highest peak. Tinok. Pero bago yun, kakain muna kami ng pancake. Alright. Pancake in Baguio City. Ay, hindi pala. Pancake in Benguet, Kabayan. Hap-hap! Hooray! May tuyo. Lahat. Sama na. Ay, thank you ate. Ay, nice. Ay, nice. Walking tayo. Grabe, ang ganda ng lugar dito. Lamig. Ganda ng panahon ngayong umaga. Walang ulan. Kahapon, lakas ng ulan. Dapat pupunta kami ng Pino kahapon. Pero hindi kami nakatuloy dahil lakas ng ulan. Ayun, no? Para kang palabutan kami ng puro bundok. Pakita ko sa inyo, ha. Pakita ko sa inyo. Pine Cone Lodge. So, sa murang halaga ay nagkaroon kami ng magandang tulog. So, ang isang room niya, 750 pesos. Dalawa na yung taong kasya doon. Kapag tatlo kayo, 900. 3 rooms, may CR sa loob. May hot water. Tapos papaluto ka na lang ng food. Ang sarap magluto ni ate.
ni Ate Husta. Ang galing nila magluto. Panalo tong lugar na to. Kung sino man yung mga gustong umakyat ng tawag dito, Tinok, stop kayo rito sa Kabayan.